Mr. Lander de la Merced, will you have this woman to be your wife, to live together in holy marriage? Will you love her, comfort her, honor and keep her in sickness and in health, and forsaking all others, be faithful to her as long as you both shall live? Naramdaman ko ang pagbigat at panlalabo ng mata ko. Takip ang mukha ko ng mala-see-through na belo, naaaninag ko ang bawat paglunok at mga pagkunot noo niya. Ikinakasal na ako, ano pa ba ang dinadrama ko? Ilang minuto na lang, matatatakan ko na siya bilang asawa ko. Matagal bago ito tumango at sumagot ng I do. Waring labag pa yun sa loob niya. Gaano ba kahirap bigkasan ang mga salitang yon? 3 letra lamang, ngunit waring para sa kanya ay libu-libong letra na. Nakakapagod bigkasan, nakakatamad, at kung maaari ay wag na lang ituran. Bakit nga ba ako magtataka pa? Hindi naman lingid sa lahat na sa okasyong ito, ako lamang ang may gusto. Natapos ang seremonyas, dumiretso kami ng reception, lahat ay pinaghandaan, lahat ay masaya dahil sa okasyong ito. Kabilang na ako, tanging si Lander lamang ata ang hindi. Sa pangalawang pagkakataon, ipagtataka ko pa nga ba ang reaksyon niyang iyon. Masaya ka na? Halos mapatalon ako sa biglaan niyang pagtatanong. Hindi ko hinayaang mamutawi ang gulat sa akin. Binawi ko agad ito ng malokong ngiti. Of course, kahit alam kong may inis lamang siya doon. Kailan ba siya hindi na inis sa akin? Kahit paghinga ko ata ay kinabubwisitan niya. Brat, singhal niya sa nakagawi ang tawag sa akin. Hindi na lang ako umimik. Binaling ko ang atensyon ko sa buong paligid. Napangiti ako sa ganda ng reception. Magaling ang mga nakuha kong tagapamahala at tagaayos sa okasyong ito. Masasabi kong naaayon ito sa kagustuhan ko. Ramdam mo ang isang magandang aura ng kasal. Ang saya at pagmamahal. Hindi halatang isa sa amin ay napipilitan lang, na isa lamang sa amin ang may tunay na hangaring magmahal at bumuo ng pamilya. Aurelia, rinig kong tawag ni Mama sa akin, agad ko siyang nilingan at binigyan ng pagkalaki-laking ngiti. Niyakap niya ako at hinalikan sa magkabilang pisngi. Mama, what? I'm just happy, Mrs. ka na, masayang saad niya. Napangiti ako. Oo Mama, Mrs. na nga ako, Mrs. de la Merced. Hindi ko mapigilan ang paglaki lalo ng ngiti. Ang tagal kong pinangarap ito. Ang maangkin ng tuluyan si Lander. Ngunit lingid sa akin na ang pangarap na ito ang magbibigay sa makulay kong buhay. Thanks Mama, natawa si Mama at muli akong hinalikan. Pagkuwan ay naluluha na siya. Hay naku, heto na, paniguradong magdadrama na ito. Ang anak ko, panimula niya habang hinahaplos ang kabuuan ng buhok ko. Kasal ka na, hindi na ikaw yung baby Aurelia ko. Muli niya akong niyakap, bamantong hininga ko at sinuklian ng yakap si Mama. Mamimiss ko siya. Pagkatapos ng kasal ay bubukod na kami ng asawa ko. Oo, asawa ko na siya. Punong-puno ng ligaya ang puso ko kapag naiisip kong asawa ko na si Lander. Matagal ang interaction namin ni Mama, hindi ko na din namalayan na wala na pala si Lander sa tabi ko. Agad akong nagpaalam kay Mama upang hanapin ang asawa ko. Saan naman kaya yun nagpunta? Nakita niyo si Lander? Tanong ko sa mga kaibigan namin. Binati lang muna nila ako bago sagutin ang tanong ko. Nandito siya kanina, pero hindi siya nagtagal, sagot ni Hernan. Ngumiti muli ako sa kanila bago muling bumaling sa ibang direksyon. Saan ba nagsususuot ang lalaking yun? Nakarating ako sa likod at garden ng restaurant kung saan ang reception. I took a deep breath when cold air embraced me. Malamig, katulad ka ng asawa ko, pareho kayong cold, bulong ko sa hangin. Natigil ako sa pagkalakad ng mahimigan ko ang boses ni Lander. I'm sorry, I love you. Muli akong bamantong hininga habang nakatitig sa likuran niya. Hawak niya ang cellphone niya. Hindi nakatakas sa akin ang pagsinghot niya. Umiling ako at umirap, napakaiyakin naman. Tumikim ako at nagsalita dahilan para mapalingon siya. I love you too. A cunning smirk concealed my lips. Sa kanyang mga mata ay namumutawi ang galit habang ako'y matamlay na tumitingin sa kanya. Naging tagumpay ang aking layunin, sapagkat sa aking ginawang hakbang, lalong nagalit at nairita siya. Dahan-daang pinalalakas ang aking ngisi upang akitin ang galit niya ng higit pa. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya, puno ng inis habang tinitigan niya ako. Ikaw, ba't ka nandito? I shot back, at ang reaksyon niya ay tila handa na siyang sumuntok. Langya, mura niya. Langya ka rin? I curse back at him.
Nawala ang mapaglarong ngiti sa labi ko at napalitan yun ng pait. Kakakasal mo lang, nangangaliwa ka na agad? Agad niya akong tinawanan, do you understand the purpose of this marriage? It's solely for you to have me but, muli ay humagalpak siya ng tawa. You may lay claim to my name, Aurelia, but it is me you shall never truly possess. Keep that in mind. Natutap ko ang bibig ko at hindi agad nakapagsalita. Tumango ako at pinilit ngumiti, tinitigan ko siya. Walang bakas ng saya, puro pagsisisi at galit ang nakikita ko sa mata niya. Kung sana hindi ka dumating sa buhay ko, masaya pa sana ako. You for ruining my life, you for bringing me into hell. Antong hininga muli ako, pumikit at napahilamos ng mukha. Kasalanan ko bang mahal kita? Yes, absolutely. Pinagsiklop ko ang mga daliri ko habang nagpapadyak ang mga paa. The child within me unleashed tempestuous tantrums. Okay, sorry, sarcastic kong bulyo sa kanya nang iniwian lamang niya. Frustrated siyang tumitig sa akin at nagbabanta. You'll regret this, he shouted. Tinitigan ko lamang siya. Laman ng pagsusumamo at pagmamakaawa ay tinitigan ko siya. Hindi ako dapat masaktan ng dahil lang sa mga sinabi niya. Masaya ako dahil sa wakas ay sa akin na siya. Ngunit nasa akin na nga ba siya? Nakikita ko ang pag-igting ng panga at paglamukos ng palad niya. You'll regret this, Aurelia, saad muli niya sa mas marahan ngunit mabibigat na turan. Ngumiti lamang ako gaya ng nakagawian kong sagot sa mga harass niya. Ito lang ang magagawa ko. Dahil kapag nagpatalo ako, kapag sumuko ako, at kapag umiyak ako, alam kong mawawala siya sa akin. Para siyang isang bloke ng tore na marupok, kailangang bantayan upang hindi matamba dahil kapag nasira ang forma, mahirap nang muling itayo pa. Okay, make me, lathala ko habang nababalot ng ngiti ang aking labi. Kumikibot-kibot yon, ngunit pinilit kong lakihan upang hindi mahalatang nagpupumilit lamang. You'll regret this, inis na inis niyang sigaw sa akin, napahawak ako sa tenga ko at tinak pa nito, marahan akong tumingin sa kanya at nginitian siya ng pagkaloko-loko. Langya, bulyo pa niya na tinawanan ko lang. Langya, balik bulyo ko sa kanya. Hindi ako sesuko ng dahil lang sa hindi mo ako gusto. Try me, Lander de la Merced, try me. Aalis ka? Tanong ko sa kanya nang maabyutan ko siyang nag-aayos ng kanyang kwelyo. Ito ang unang araw ng pagsasama namin bilang mag-asawa. Hindi niya sinagot. Ipinagpatuloy niya ang gawain ng pag-aayos ng kanyang sarili. Maingat na inaalagaan ang bawat detalye ng may sadyang pagtuon. Tinitiyak na ang bawat aspeto ng kanyang hitsura o estado ng pagkatao ay naasikaso ng may pag-iingat at katumpakan. Nag-text si Ernan, get together daw bago siya lumuwas ng Japan. Bago pa kami ikasal, lahat ay maayos at tahimik. Nakipagkaibigan ako sa lahat ng kaibigan niya. Naging tropa ko na rin sila, kasama sa barkada sina Ernan, Zid, Ophel, Maymay, Dorothy at siya. Hindi ko inaasahan na magiging ganun kadali maging close sa kanila. Pero nangyari yun dahil sa kanya. May usapan kami ni Dorothy, hindi niya ako tiningnan, nanatili siya sa harap ng salamin. Si Dorothy, napailing ako. Bago ako dumating sa eksena, sila na ni Dorothy. I just ruined whatever they had. Kaya kahit noon pa man, hindi kami naging okay ni Dorothy. Pero hindi ko alam kay Maymay kung bakit mas gusto niya ako kaysa kay Dorothy. Sabi daw nila mas bagay daw ako kay Lander. Aaminin ko, medyo pasaway ako, palaging nakukuha ang gusto at may pagkamaldita. Si Dorothy, siya yung mabait, mahinhin, at parang prinsesa. Pero hindi ko maintindihan kung bakit galit na galit sina Ernan, Maymay, Zid, at Ophel sa kanya. Sabi lang nila, kahit matagal na nilang kakilala, hindi nila feel yung ugali niya. Parang mabait lang sa harap pero may tinatagong sama ng loob. Pero iba si Lander, he sees something different in her. Kung pwede nga lang, parang gusto niyang itakwil na kami, wag lang si Dorothy. Dahil for Lander, Dorothy is his world. Nasa Pilipinas pala siya. Why didn't she attend the wedding? I asked. Doon ko nakuha ang atensyon niya. I'm aware that Dorothy is currently in the Philippines. It seems she harbors some bitterness na maaaring ang dahilan sa likod ng kanyang kawalan sa kasal. Parang may namumuong sentimiento na pumipigil sa kanya sa pagsali sa pagdiriwang. Nang iinsulto ka ba? Umiling ako.
Nagtatanong ako, Lander, pangangatwiran ko. Bumalik siya sa pagharap sa salamin at sa pag-ayos ng sarili niya. I smiled with a hint of bitterness. Magkikita nga pala sila ni Dorothy, kaya pala halos isang oras na niyang inaayos ang sarili niya. Kailan niya ako paglalaanan ng oras kagaya niyan? Asa pa ako, hindi yun mangyayari. Samantalang kahapon, sa kasal namin, ni Palbo hindi niya nagawang ilagay sa mukha niya. Gulanit rin ang damit niya. Hindi naayos ang necktie niya. Hindi nasukli ang buhok. Hiwalayan mo na siya. Natigilan siya sa pagsuklay at sandaling nagtama ang paningin namin sa salamin, hindi na niya kailangang lumingon sa akin dahil sa refleksyon ko sa salamin. Doon kami naglabanan ng tingin. I smirk, gaya ng nakagawian. Asshole, singhal niya. Jerk, bulyo ko rin. Nakita kong napalunok siya at nag-igting ang mga panga. He brushes his fingers through his hair at doon na ako hinarap. Isn't it enough that I married you? Stop worrying about my personal life. Focus on yours. Umiling ako bago siya tinaasan ng kilay. You are my life, that's why I'm worried. Pagpapakatotoo ko, nalunok yata niya lahat ng pasensya niya nang muli akong nilangunan. Mapupusok ang mga tingin na ipinupukol niya sa akin. I married you, so leave me and Dorothy alone. That should be enough. Stop tormenting me. Please don't completely destroy me, Aurelia. Ramdam ko ang nagbabagang galit sa loob niya. Napailing ako dahil nagdulot iyon ng sakit. Pinakasalan lamang niya ako. But nonetheless, yun lamang ang kaya niyang ibigay sa akin. He even hate my guts. Did I destroy you? Tanong ko, kahit narinig ko naman yung sinabi niya. Clear and loud. Pinanangkitan niya ako ng mata. Wala akong nagawa kundi ang tanggapin ang nakakamatay na titig niya. Nang hindi ko na makaya, binaling ko na lang sa TV ang atensyon ko, hinanap ko ang remote at binuksan iyon. Umupo ako sa kama, at hindi na muling nilingan pa si Lander. Hanggang sa naramdaman ko ang pagbagsak ng pintuan ng kwarto. He probably gone. Napabuntong hininga ako. Sapat na nga ba dapat ito? Inihiga ko ang sarili ko, bago ko naisip ang tawagan si Maymay. Maymay had been my best buds. Hindi sila close ni Dorothy kahit noon pa. Mas close siya sa 4 na boys. Hindi daw niya gusto ang ugali ni Dorothy. Si Lander nga lang ang nakakatagal doon eh. Ayon ang kwento nila sa akin. Kung hindi lamang siya anak ng tita ni Ofek, hindi nila iyon magiging barkada. Maymay, agad kong bungad sa kanya nang sagutin niya ang tawag. Hey, morning Mrs. De La Merced, she shouted. Nailayo ko pa ang cellphone dahil sa tinis ng boses niya. Stop shouting, you songbird. Tinawanan lamang niya ako. Masta ang unang araw ng may asawa. Wala, nandun siya sa kerida niya. Natawa siya sa naging sagot ko. Siguro kung kaharap ko siya ngayon ay nasample na niya ako. Feel na feel mo girl ha, ikaw ng agaw, remember. Kahit kailan talaga ay napaka-straightforward nitong babaeng to. Hindi ko kasalanan, pagmamatibay ko. Hoy, inano mo nga ba si Land? Diba, pinikot mo. Muli ay humagalpak siya ng tawa. Mapapatay ko na talaga tong babaeng to once na magkita kami. Hindi ko kasalanang nabuntis ako, ang kasalanan ko lang ay yung nagpabuntis ako. Muli kong narinig ang pidgel na tawa niya. Ngunit hindi rin niya napigilan. Humagalpak siya ng tawa. Anong pinagkaiba yun, girl? Tanong niya na may halong pang-asar. Ginasto niya naman kaya bakit ako ngayon ang bantunan ng sisi? Para akong batang nagmamaktol. Napahawak ako sa maliit kong tiyan at napangiti. Baby. Kasi nga, at first, you plan it na. Nako Aurelia, ikaw lang rin ang masasaktan sa pinaggagawa mo. Meron na siya. Hindi siya, pangalan niya lang, pagpapatuloy niya sa sinasabi ko. Nabuo ang hininga ko, at hirap ko iyong inilabas ng mapuno na. I already feel the tension of this conversation at kung saan ito papatungo. Be strong, Aurelia. Not for Lander but for your baby, okay? Ramdam ko ang bigat ng loob niya habang sinasabi iyon, ang awa at buong pusong pagmamalaki. Alam mo ba, mahal na mahal ka namin, girl.
Ikaw ang nagbibigay ng kulay at saya sa aming buhay, parang si Aurelia sa isang mundong puno ng saya, di ba? Your presence is like a bright light that illuminates our days, and we treasure every moment spent with you. We're grateful to have you as a constant source of joy in our lives. Muli ay hinaplos ko ang aking tiyan. Oo, siya ang magiging lakas ko para kay Lander. Pagkagaling ko sa bahay nila Ernan, dumiretso agad ako sa kwarto. Grabe ang pagod ko, pero okay lang, saglit din kasing nawala ang mga problema ko. Where have you been? Baritonong tanong ni Lander nang madatnan ko siyang nakahilata sa couch at nanunood ng TV. Oh, nag-form ng letter O ang bibig ko na waring gulat na gulat. May pakialam ka rin pala sa akin. Huwag mo akong simulan, Aurelia. Inilingan ko lang siya at nag-inat ng kamay. Wow, kapagod. Naaninag ko ang marahang paglingon niya sa akin, bago ko tuluyang ibagsak ang katawan ko sa kama. You're pregnant, Aurelia. Muli ay mahihimigan mo ang pagbabante sa boses niya. Napangiti tuloy ako. Concerned din pala siya. I know, kaya nga iniwasan kong uminom ng alak. Hinawakan ko ang tummy ko at hinaplos iyon. Kailan kaya ito uumbok? Ano kayang pakiramdam kapag malaki na ang tiyan ko? Siguro papangit ako. Siguro bibigat ang katawan ko. Napangiti ako sa mga naiisip ko. Napasadahan ko ng tingin si Lander na nakatingin rin pala sa akin. Ngumiti ako sa kanya pero inirapan lamang niya ako. Samahan mo ako bukas, may check-up ako. Ngayon ay sa TV na ang atensyon niya. Kung sakaling sasamahan niya ako, ito ang unang beses. Minsan kasi tanong ng tanong ang doktor ko kung anong itsura ng ama ng dinadala ko, na-excite daw kasi siya dahil maganda ang ina. Gusto daw niyang makita ang ama para masabi niyang maganda talaga ang magiging itsura ng nabubuong bata. May date kami ni Dorothy, sambit lang niya. Walang buhay, walang gana. Napabusangot ako at nagtuloy sa paghiga. Kunot-nuo akong tumingin sa ibang direksyon. Hindi na ako umimik dahil pagod ako para kontrahin pa siya. Pinaikit ko lamang ang mata ko kahit hindi ko naman makuha ang tulog ko. Ernan, napaigtad ako dahil sa pagsigaw ni Lander. Pagkalingon ko sa kanya ay nakapasak ang cellphone niya sa tenga. You shouldn't let her go there. You asshole, muli ay pagmumura niya sa kausap. Elangya, buntis yung tao. Bulyo muli niya sa kausap. Hindi, pero pinagod nyo, kapag talaga naging unhealthy ang anak ko, hindi ka na makakabalik ng Pinas. Pagbabante niya kay Ernan, it's obvious naman na si Ernan ang kausap niya. At ako ang pinag-uusapan nila. Hindi ko mapigilan ng mapangiti at kiligin ng dahil doon. Wala akong pakialam kay Aurelia, sa anak ko ako may pakialam. Agad napawi ang ngiti at kilig ko nang dahil sa pahabol niyang sinabi. Tumayo ako at tumikim. Napalingon naman siya sa akin. Hinayaan kong pagmasdan niya ang kilos ko, hindi ko nilabanan ang mga titig niya. Naiinis ako. Dumiretso ako sa banyo at naghilamos ng mukha. Iyon lamang ang ginawa ko doon at lumabas din agad. Wala na siyang kausap sa cellphone nang makalabas ako ng banyo. Nakahilata na muli siya sa couch at tutok sa TV. Kay Maumay na lang ako magpapasama bukas. Nilangunan niya ako at tinanguan lang. Wala nga siyang pakialam. Nakakabingi ang matagalang katahimikan, tanging ang pinapanood niyang basketball lamang ang naririnig. Hindi ko pa naman makuha ang tulog ko. Binuksan ko na lang ang laptop at nag-scan. Unang scroll ko pa lang ay nawala na ako ng gana. Dorothy and her post. Magaling talagang man-ira ng araw ang babaeng ta. Picture niya at ni Lander ang nakapost, with the caption of, "Stay still." At ang langyang Lander, nag-comment ng, "We love you, sana lang hindi yan makita ng mga magulang namin, kundi malalagot silang dalawa." Inis kong pinindot ang react button na heart reaction. Pareho sa post ni Dorothy at sa comment ni Lander. Matapos nyon ay nawala na talaga ako ng gana. Pumikit ako at pinilit na makatulog pero sobrang ingay ng pinapanood ng asawa ko. Sa inis ko ay tumayo ako at pumulot ng unan tsaka binato ito sa kanya. Nasapol ang mukha niya. Agad siyang napalingon sa akin at sinaman ako ng tingin. Anong problema mo? Inirapan ko siya at muling binato ng unan. Anong problema mo? Sigaw muli niya.
Patayin mo yung TV, hindi ako makatulog. Maingay. You don't need to throw pillow, pwede mo namang sabihin, singhal niya bago hinaan ang volume ng TV. Sinabi ko patayin mo. Bakit ba? Bulyo niya. Para na kaming sira na nagsisigawan ngayon. Hindi nga ako makatulog. Idi huwag kang matulog, sagot lang niya. At ngayoy tinaasan na lalo ang volume ng TV. Pagod ako, Lander. Please lang naman pagpahinggan mo ako. Your fault. Sino ba kasing brat ang magpapakapagod kung alam mong buntis ka at kailangan mo lang ay ang magpahinga? Huling araw ni Ernan sa Pinas. Kaibigan niya tayo, gusto niyang samahan natin siya bago siya umalis. Hindi ako katulad mo na puro lang Dorothy, na kahit mawala na lahat ng kaibigan mo, huwag lang si Dorothy. Walang pag-aalinlangan siyang tumayo at pinulit ang ibinato kong unan sa kanya, at binato ito sa akin pabalik. Sapol ang mukha ko. Kanina pa ako nagpipigil sa'yo, Aurelia. Kung makapagsalita ka, solte ka lang naman sa barkada. Kung sa pamilya, isa ka lang ampon. Pinakikisamahan ka lang, feel mo naman. At least akong sampad, pinapahalagahan ko sila. Ikaw, si Dorothy lang naman mahalaga sa'yo, di ba? Hindi na siya nakapagtimpi ng ini sa akin, mabilis niyang nilakad ang kama kung saan ako naroon at inaktong susuntukan ako, ngunit hindi niya matuloy-tuloy, gustong-gusto niya akong sapakin. Nakikita ko sa itsura niya ang gigil at pagtitimpi. Pero nang mapigilan niya ang sarili ay napahilamos na lamang siya sa mukha. Pasalamat ka, buntis ka, banta niya sa akin. Hindi ko napigilan ang pamumuo ng luha sa mata ko. Kung hindi pala ay kaya niya akong pagbuhatan ng kamay. Agad akong nagtalukbong ng comforter nang maramdaman ko ang panlalabo ng mata ko, kasabay ng pagkakahiga ko ay ang tuloy-tuloy na pagbagsak ng luha ko. I'm not yet sure if I am the father of that child. Pasalamat ka kahit nagdududa pa lang ako, pinakasalan pa rin kita. Huwag na huwag mo akong sagarin, Aurelia. Being in relationship is hard, and being married is harder, but separation and annulment is the hardest. Sobrang hirap, lalo na kapag mahal mo talaga, kahit mapagod ka pa, kahit magsawa ka. Kung mahal mo, mahirap ang makipaghiwalay. Ilang buwan na mula nang ikasal kami, 2 buwan na rin ang baby ko. Medyo umuumbok na siya, nakakatuwa. Aalis daw si Dorothy. Antag sa akin ni Aimay. Nandito sila ngayon sa bahay. Sila ni Zid at Ophel, si Ernan kasi pinifil maging opa sa Japan. Oh, shoot, masusolo mo na si Mr. Aurelia, biro ni Ophel. Ngumiti ako ng pilit at pinaningkitan siya ng mata. As if, wala o nandyan man si Dorothy, siya at siya pa rin. Hindi ko kailanman mapapalitan iyon. Bakit ba kasi hinahayaan mo sila? Tanong Zid. Hindi ko sila hinahayaan. Hindi ko lang sila kayang pigilan. Wow, kailan ka pa naging makata, Aurelia? Pang-asar pa ni Ofek. Inirapan ko lamang siya at hindi na inimaykan. May karapatan ka, Aurelia. Huwag mong alisin iyan sa sarili mo, asawa mo na si Lander. Buti na lang talaga at sumama siya sa dalawa, ito lang sa kanilang tatlo ang matinong kausap. Ayoko munang trouble yan, may tao sa loob ko. Remember, paalala ko sa kanila, gustuhin ko mang stressan ang sarili ko, hindi ko magawa dahil sa dinadala ko. Gawin na nila lahat ng gusto nilang gawin ngayong may iba pa akong inaalala, pero kapag lumabas na talaga to, sila na ang puproblemahin ko. Subukan nila ang pasensya ko't paniguradong magkakasubukan talaga kaming tatlo. Nga naman, pero kasi nakakainis na sila. Lalo na yang si Lander, moktol ni Maymay. Natawa sa kanya si Zid at ginulo ang buhok nito na hindi naman ikinatuwa ng huli, na uwi tuloy sa bangayan. Liling-iling na bamaling sa akin si Ophel. Tinanguan ko siya at binigyan ng nagtatanong na tingin. Don't worry, aalis naman na si Dorothy. For good daw. Aalis na siya, pero may magbabago pa rin kaya. Tingin ko kahit nandito o wala man si Dorothy. Hindi mababago ang isip ni Lander, si Dorothy pa rin ang laman yun panigurado. Mapait akong ngumiti kay Ophel. Mabuti, nakonsensya na rin siguro. Alam kong ako yung nangagaw. Ako yung naging kontrabida sa kanila ni Lander. Kasi naman, okay sila bago ako dumating sa eksena.
Katulad ng sabi ni Lander. Kasalanan ko kung bakit nasira ang pangarap niya. Kung bakit nagulo ang hangad niya. Kasi hindi sila magkakatuluyan ng babaeng minamahal niya. Anong meron dito? Agad kaming napalingon sa kakadating lamang na si Lander. Bonding. Sagot na tanong rin naman ni Zed. Galit sila kay Lander nang dahil sa akin. Pero ano't ano paman, kaibigan pa rin nila ito. Kunot noong bumaling sa akin ito at inismiran ako. Ngumiti ako bilang pagsagot sa masamang pagbati niya. Halika dito bro. Tagal mo nang hindi nakakasama sa amin tawag sa kanya ni Zed. Si Ophel na nasa tabi ko ay nakatingin lang sa kanya, gayon din si Maymay. Pagod ako, sagot lamang ng asawa. Napailing ako, pagod. Tinanaw namin siya habang tamad na naglakad papunta sa kwarto. Kung mahina akong babae baka kanina pa ako naglupusay sa sahig at nag-iiyak. Pero hindi ko hahayaang maging ganoon ang sitwasyon. Ako man ang masasaktan, ayokong maging mahina. Lalong-lalo na sa harapan ni Lander. Alis na kami, mag-usap kayo. You need it, bilang sa akin ni Zed. Wala akong nagawa kundi ang tumango. Kahit alam kong wala rin namang pag-uusap na mangyayari, baka puro sigawan at bulyawan lang rin naman. Hindi sila nagtagal. Katulad ng sinabi nila ay umalis din sila matapos magpaalam. Napabuntong hininga ako nang maramdaman ang katahimikan ng buong bahay. Wala na namang maririnig na ingay. Pumasok ako sa kwarto at nadatnan ko doon si Lander. Nakahilata at mukhang pagod na pagod nga. Tulog na tulog ito na maging ang malakas kong pagsarado ng pinto ay hindi niya naramdaman. Habang tinatitigan ko siya ay pumintig ang puso ko. Lumapit ako at umupo sa gilid niya. Pinagmasdan ko kung paano malayang pumikit ang mga mata niya. Ang bawat paghinga niya, ang maamon niyang mukha. Pagod nga siya. I gently brush my finger through his hair. Ang lambot ng buhok niya. Marahan ko ding hinaplos ang pisngi niya, habang siya ay napapangiwi dahil sa ginagawa kong paghaplos. Napangiti ako, kung paano niya nabihag ang puso ko. Hindi ko alam. Basta nagising na lang ako isang araw, gustong gusto ko na siya. Hindi ko alam kung bakit kailangan maging ganito kakomplikado at kasakit ang sitwasyon namin pero sana dumating iyong araw na magiging maayos rin ang lahat. Kay Dorothy, sa kanya at sa akin. Lander, sambit ko sa pangalan niya. Hindi kailanman ako naging iyakin pero ngayon habang tinatitigan ko siya, naluluha ako. Iyong mga pakiramdam na kahit pa sino ay hindi ko kayang ipakita. Gusto kong ilabas ngayon sa harap ng natutulog na si Lander. Sorry. Alam kong nahihirapan ka dahil sa kagagawan ko. Pumikit ako nang manuot ang sakit sa dibdib ko. Yung sakit na sa bawat araw ng pagsasama namin na aking tinitiis ay nararamdaman ko ngayon. Iyong palaisipang habang wala siya dito sa bahay at na kay Dorothy siya, ay bumaba Lander sa aking malarawang isipan. Nahihirapan din ako. Sana alam mo yun, Lander. Yumuko ako at pinunasan ang nagbadiyang mga luha. Walang pakundangan kung hinalikan ang noo niya. Nangukot agad ang mga iyon na waring naramdaman ang pagdapon ng aking mga labi at hindi niya iyon ginasto. Napailing ako. Maging sa pagtulog, hindi pa rin niya ako gusto. Hindi kailanman naging madali ang may kasal. Iba nga, nagmamahalan pero nagkakaproblema pa rin. Yung iba, maganda sa una pero sa huli, nagiging komplikado rin. Pero itong sa amin, sobrang kakaiba, pangkaraniwan sa mata sa iba. Pumikit ako at marahang tumayo, tatalikod na sana ako nang mahimigan ko siya. Kasalanan mo kung bakit ka nahihirapan ngayon, Aurelia. You put yourself into